Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Dito pala nila nahukay ang Suyan Promenade Vase. Mukhang may mga itinatagong lihim ang libingang ito. Pero mukhang hindi nag-iingat sa paghuhukay ang mga lalaking iyon. Paano kung masira nila ang mga cultural relics ng ating bansa? Iniwan ang mga kayamanang iyon ng ating mga ninuno. Ano na ang dapat kong gawin? Nang isipin ni Daryl ang mga susunod niyang gagawin, narinig niya ang galit na pagsigaw ng bigutilyong lalaki. Sino yon? Anong ginagawa mo riyan? Lumabas ka na ngayon din. Nagulat dito si Daryl. Buwisit. Nakita niya ako. Maglalakad na sana mula sa likuran ng isang puno si Daryl nang makita niyang magdilim ang itsura ng bigutilyong lalaki, habang direktang naglalakad sa isa pang puno na may 10 metrong layo mula sa kanya. Paano niyo nagawang bastusin ang mga nakalibing dito? Pwede kayong makasuhan sa ginagawa niyo, kaya dapat niyo na iyang itigil ngayon din. Bago pa man makarating ang bigutilyong lalaki sa puno, isang mahinhing boses ang maririnig mula sa punong iyon. Phew! Inakala ni Daryl kanina na siya ang nakita ng mga ito. Kaya agad na nakahinga ng maluwag si Daryl nang marinig ang mahinhin at magandang boses na iyon. Dito na niya nakita ang isang mahinhin at may magandang korte ng katawang babae ang naglakad mula sa punong iyon. Natigilan dito si Daryl. Balot na balot ng alikabok ang napakaganda nitong mukha na nagmukha rin ng kawalan ng takot at hindi mababaluktot niyang dignidad. Siya ay walang iba kundi si Megan Castello. Bakit siya naririto? Sumimangot dito si Megan. Nakita niya ang isang grupo ng taong patagong pumasok sa bisyan habang pauwi mula sa presinto. At dahil sa ilang taong karanasan niya sa pag-iimbestiga ng mga krimen, nakaramdam siya na may hindi magandang gagawin ang mga taong ito kaya agad niyang sinundan ang mga ito. Tapos na ang kanyang shift kaya nakasuot na lang si Megan ng casual niyang damit nang wala ang kanyang sandata na kanya sanang magagamit sa self-defense. Kaya nang makita niya ang grupo ng mga taong ito na maghukay ng mga libingan, hindi siya nagpadalos-dalos at sa halip ay ginamit ang oras na ito para humingi ng tulong sa kanyang mga kasamahan. Pero sa kasamaang palad, agad siyang napansin ng bigutilyong lalaki bago pa man niya masend ang kanyang text message sa kanyang mga kasamahan. Nagulat ang bigutilyong lalaki sa ganda ni Megan. Maging ang iba pang mga lalaki sa kanilang grupo ay napatitig sa ganda ni Megan. Wow! Mayroon din palang isang napakagandang dilag sa abandonadong bundok na ito. Nasurpresa mo ako rito. Sabi ng bigutilyong lalaki matapos bumalik ng kanyang diwa. Ngumiti siya kay Megan. Agad ding tinukso ng kalbong lalaki at ng ilang mga naghuhukay na lalaki ang babaeng ito. Grabe, napakaganda niya. Masyadong kabigha-bighani ang aura na ito para sa isang aroganteng babae. Hindi bale nang mabawasan ng 10 taon ang aking buhay makuha ko lang siya. Nang marinig niya ang sinabi ng kanyang mga kasabwat, ngumiti ang bigutilyong lalaki kay Megan habang nakatitig sa maganda nitong katawan. Hoy Miss Ganda, pagod na kami sa buong araw na trabaho. Gusto mo bang makipaglaro sa amin? Napahinga ng malalim si Megan sa sobrang galit habang napapamurang sinabi na, anong klase ng bibig mayroon kayo? Ako ang hepe ng Criminal Investigation Team sa Donghai City. Matapos ipakilala ang kanyang sarili, sumigaw si Megan sa grupo ng kalbong lalaki, ibaba ninyo ang mga hawak nyo at luminya sa harapan ko. Nagulat ang mga ito nang marinig ang mga utos ni Megan sa kanila, dito na nagpakita ng takot ang kanilang mga mukha. Narinig ko na mayroon daw isang magandang pulis sa Donghai City, mukhang siya na ngayon. Nagsara ng husto ang mga kamao ng bigutilyong lalaki, habang gumagawa ng isang malaking bungisngis ang magkabilang dulo ng kanyang bibig. Ikaw pala ang napakagandang pulis na sinasabi ng lahat. Habang nagsasalita, patago nitong ikinaway ang kanyang mga kamay. Dito na tahimik na umabante ang kalbong lalaki para ikutan si Megan nang makita nila ang signal mula sa kanilang leader. Anong ginagawa mo? Sigaw ni Megan. Makikita ang bagis sa mukha ng bigutilyong lalaki, habang ibinabalik sa kanya ang kanyang tanong, ano sa tingin mo ang ginagawa namin? Buwisit, wala na akong kawala. Hindi sila susuko basta-basta para ipakulong ang kanilang mga sarili. Nang matapos sa pagsasalita ang bigutilyong lalaki, agad na sumugod ang grupo ng kalbong lalaki. Agad na nagpakita ang isang nanalamig na bangis sa mga mata ni Megan,
at mabilis na kumilos bago pa man makalapit sa kanya ang kanyang mga kalaban. Ouch! Bilang hepe ng Criminal Investigation Team, mas naging bihasa si Megan sa pakikipag-sparring. Kaya sa loob lang ng ilang segundo ay nagawa na niyang talunin ang isang dosena sa mga ito. Pero masyado pa ring marami ang kanyang mga kalaban. Kaya hindi nagtagal, nawala sa kanyang focus si Megan na naging pagkakataon para sa bigutilyong lalaki para magawa siyang atakihin at itali ang buo niyang katawan. Ano naman kung ikaw ang hepe ng Criminal Investigation Team? Nagawa pa rin kitang talunin, hindi ba? Hoy, huwag mo akong tingnan ng ganyan. Hintayin mo lang kaming matapos sa paghuhukay, baby, makikipaglaro rin kami sa iyo. Matapos itali si Megan, ngumiti ang bigutilyong lalaki habang nakatingin sa kanya ng malagkit. Tumitig naman si Megan sa bigutilyong lalaki, at sinabing, "Huwag kang masyadong magpaka-arogante, walang kahit isa sa inyo ang makakaligtas sa ginawa niyong ito." Namula rito ang mukha ni Megan, habang nanginginig ang maganda niyang katawan sa sobrang galit. Mas lalo siyang nagmukhang kabigha-bighani sa galit niyang ito. Dito na nakipagtitigan sa kanya ang bigutilyong lalaki. At pagkatapos ng 2 segundo, tumatawa ito kay Megan at nanlulokong sinabi na nagtitigas-tigasan ka pa rin ba sa akin? Hindi ako makapaniwalang iniisip mo pa rin na mahuhuli mo kaming lahat. Ipaparanas ko sa iyo ang ligaya ng pagiging isang babae bago ka naming ilibing dito. Tingnan natin kung paano mo pa kami mahululi mula sa ilalim ng lupa. Haha! Napakagat na lang sa kanyang labi si Megan sa sobrang galit. Bilang hepe ng Criminal Investigation Team sa Donghai City, palagi siyang naging istrikto at mahigpit sa kanyang unit kaya palagi siyang nagmumukhang karespeto sa harap ng ibang tao na parang isang reyna. Kaya paano niya magagawang tiisin ang panghihiyang ito ng isang magnanakaw ng mga libingan? Iniisip niyo pa ring matapang kayo hanggang ngayon? Hindi lang kayo magnanakaw ng mga libingan, kundi mga nakakadiri rin kayong mga manyak. Dahan-dahang nagmula ang boses na yon hindi kalayuan sa kanila. Agad na napatingin sina Megan, ang bigutilyong lalaki kasama ng kanilang grupo sa direksyong pinanggalingan ng boses. Dito na nila nakita ang nakangiting si Daryl hindi kalayuan sa kanila. Ikaw. Nasurpresa si Megan at natuwa na si Daryl ang taong yon. Pero nakaramdam din siya ng kaunting pag-aalala rito. Desperado na ang grupong ito ng mga masasamang loob kaya siguradong hindi maganda ang kanyang kalalagyan sa sandaling mahuli rin siya ng mga ito. Dito na nagsimulang sumigaw ang nababagabag na si Megan, "Dalian mong tumakbo at tumawag ng pulis." Pero hindi gumalaw sa kanyang kinatatayuan si Daryl. Hindi rin siya gumawa ng kahit ano para makatakas. Sumimangot ang bigutilyong lalaki habang nakatingin kay Daryl at nanlalamig na sinabing, "Sino ka naman?" Parang mangmang namang itinuro si Daryl ng kalbo nitong kasabwat. "Buwiset! Hindi ba't ikaw ang tagakilatis ng mga antike sa Pearl Pavilion?" Tagakilatis ng mga antike. Natigilan dito si Megan at ang grupo ng mga lalaki. Anong tagakilatis ng antike? Kilala ni Megan si Daryl bilang isang nakikitirang manugang ng pamilya Lindon. "Bilisan mo!" Ginawa ni Megan ang lahat para sumigaw habang nakatingin kay Daryl. Kumuha naman ng pil mula sa kanyang bulsa ang bigutilyong lalaki, at sa pilitang inilagay sa bibig ni Megan. "Manahimik kang hayop ka," sabi ng lalaki, habang malademonyong nakangiti rito. "Ako na ang bahala sa isang ito, at pagkatapos ay ikaw naman." Sa pilitang ipinalunok nito kay Megan ang pil. Hindi nagtagal agad na nanlambot ang kanyang mga binti. "Ano ang ipinainom mo sa aking hayop ka? Huwag kang matakol, baby, hindi lason ang ipinainom ko sa iyo. Ito ay ang Weak Bones Elixir. Manghihina lang ang buong katawan mo rito." Sabi ng nakangiting bigutilyong lalaki na parang isang demonyo. Dito na nawala sa kanyang sarili si Megan at hindi na nakapagsalita pa. "Weak Bones Elixir. Naloko na!" Sigaw ni Daryl. Mukhang isang nakawalang pasyente ng isang mental hospital ang bigutilyong lalaki na ito na nagsasabi ng kung ano-anong kahibangan. "Hoy, bata! Bakit mo ako sinundang hayop ka? Ano bang gusto mo? Nagbebenta ako ng mga base na binabayaran niyo sa akin, kaya bakit mo ako kailangan pang sundan?" Pinaligiran ng buong grupo ng kalbong lalaki si Daryl habang galit itong tinatanong. "Ako lang ang nakapagsabi na malaki ang halaga ng base na dinala mo. Ayaw mo ba akong pasalamatan para roon?"
Nagkunwaring humihinga ng malalim si Daryl bago maglakad palapit sa mga ito ng paisa-isa. Nabahala rito ng kaunti si Daryl. Isang taon siyang nag-aral ng Wing Chun, Kung Fu mula sa isang Wing Chun master noon, pero hindi pa siya naging sigurado sa pakikipaglaban sa ganito karaming tao. Kaya kinakailangang gumawa ni Daryl ng paraan para ma-distract ang ilan sa grupong ito. Pasalamatan ka. Agad namang napatigil ang kalbong lalaki nang marinig niya ito. Kasabay nito ang pagtigil ng ilan sa mga ito sa paglapit kay Daryl. Natuwa rito si Daryl. Naglakad siya palapit sa mga ito ng dahan-dahan bago magsimula sa pagsasabi ng mga kasinungalingan. Peke ang dinala mong vase sa Pearl Pavilion kanina. At kung hindi dahil sa akin, magagawa mo kayang ibenta ito. Fake pala ito. Nagulat ang kalbong lalaki nang marinig niya ito. Dito na naging natural ang reaksyon ng kanyang katawan na itaas ang kanyang kamay para kamutin ang kanyang ulo. Dito na sumugod si Daryl nang walang kahit na anong babala. Wham! Na-distract ni Daryl ang kalbong lalaki, kaya nagawa niya itong atakihin sa mukha. Nahihilo itong bumagsak sa lupa. Hindi na nagsayang pa ng oras so Daryl at agad na lumingon para labanan ang iba pa nitong mga kasama. Buwisit! Patayin niyo ang isang iyan! Nagulat ang galit na bigutilyong lalaki, habang walang tigil sa sumisigaw sa kanyang mga tauhan. Hindi niya inasahan na ganito kabilis at kapresis ang mga ginagawang pag-atake ni Daryl. Direktang tumatama ang kanyang mga suntok sa kanyang mga kalaban kaya sa loob ng kalahating minuto ay nagawa na niyang mapabagsak ang halos 100 lalaki sa lupa. Sino ka ba talaga? Agad na nagpanik ang bigutilyong lalaki nang malamang siya na lang ang nag-iisang nakatayo sa harapan ni Daryl, na utal-utal ito sa pagsasalita habang nabablangkong nakatingin kay Daryl. Bahagya namang ngumiti si Daryl at sinabing, "Ako ang tagakilatis ng antike sa Pearl Pavilion." Dito na sinipa ni Daryl ang bigutilyong lalaki na nakapagpatalsik dito ng ilang metro bago mawalan ng malay matapos bumagsak sa lupa. Nabablangko namang tinitigan ni Megan si Daryl, hindi na niya nagawa pang kumurap sa sobrang confused ni Megan sa kanyang mga nakita. Ikaw. Ibinuka ni Megan ang kanyang bibig para magsalita, pero masyado nang nanghina ang kanyang katawan nang dahil sa Wake Bones Elixir na ipinainom ng lalaki sa kanya. Wala na siyang lakas para kontrolin ang kanyang katawan at magsalita. Makakapaglakad ka ba? Lumuhod si Daryl para tanggalin ang tali ni Megan. Iniling naman ni Megan ang kanyang ulo sa sobrang hiya. Ano ba ang Wake Bones Elixir na ito? Bakit napakalakas ng naging epekto nito sa katawan mo? Napakunot dito ang mga kilay ni Daryl nang makita ang hindi magandang sitwasyon ni Megan sa mga sandaling ito. Tingnan natin kung mayroong antidote para rito. Tumalikod si Daryl para maghanap-hanap sa paligid. Pero wala siyang nakita na kahit anong bakas ng isang antidote maliban sa mga personal na gamit na nakakalat sa paligid. Oh! Ano naman ito? Napansin ni Daryl ang isang kulay itim na bagay sa tabi ng isang libigan na binuksan ng bigutilyong lalaki kanina. Lumapit si Daryl para tingnan ang itim na box na ito. Sira-sira na ang itsura ng napakagandang box na ito kung saan makikita rin ang mga inukit na bulaklak sa nagmistulang disenyo nito na halos mabura na matapos itong hayaan ng ilang taon sa libigang ito. Nasa loob ng nahukay na libigan ang box kaya wala na ito sa paningin ni Megan. Dito na binuksan ng naku-curious na si Daryl ang box. Agad na natigilan si Daryl nang makita niya ang nilalaman nito. Makikita sa loob ng box ang dalawang mga kulay dilaw na sinaunang libro. Isa rito ay ang The Geomancy of Yin and Yang. Habang ang isa naman ay ang Infinite Elixir. Ano? Kung titingnan ang titulo ng mga librong ito, ang isa ay tungkol sa geomancy ng Feng Shui, habang ang isa naman ay tungkol sa mahika. Hindi ba't mahilig ang mga sinaunang tao noon sa mahika? Isip ni Daryl habang binubsan ang librong The Geomancy of Yin and Yang. Gaya nga ng naging pangalan nito, ang librong ito ay tungkol sa Feng Shui. Masyadong naging mahilig sa mga haka-haka ang mga tao sa kasalukuyan na bumabase sa mga rules ng Feng Shui, sa sandaling pumili sila ng magandang tirahan. Kaya madalas na kumikita ng malaki ang mga master ng Feng Shui. Ang librong ito ay ginawa para turuan ang sinumang babasa nito ng Feng Shui. Habang nililipat niya ang mga pages nito, isang row ng maliliit na sulat ang kanyang nakita. Mahaba na ang naging kasaysayan ng Feng Shui. Kilala rin ito bilang Art of King ng isa,
at nahati ang teknike ng king ng sa yin at yang. Ang yin feng shui, ang paglilibong sa isang yumao ay dapat na naaayon sa element ng qi at tubig, makakakuha ng magandang qi ang isang lugar na may magandang daloy ng hangin, at ang uri ng lugar na nagagawang umipon ng tubig. Mahina itong binasa ni Daryl gamit ang kanyang boses. Hindi niya ito masyadong naintindihan noong una, pero noong i-analyze na niya ang mga nakasulat sa librong ito, agad niyang nalaman na hindi pala ito mahirap intindihin. Nakuha nito ang interes ni Daryl kaya nagpatuloy siya sa pagbabasa nito. Ang unang bahagi ng The Geomancy of Yin and Yang ay tungkol sa Yin Feng Shui na nagsasabi tungkol sa paglilibingan ng mga yumao. Ang impluensya ng mga rules ng Feng Shui sa maingat na pagpili ng lupa at uri ng sementeryong paglilibingan ay nakalagay din sa librong ito. Dalawa namang bahagi ng libro ay tungkol sa Yang Feng Shui na nagsasaad ng pagpili ng tahanan ng naaayon sa Yang, ang tirahan ng mga nabubuhay. Parehong nagkaroon ng detalyadong description at ilang mga illustration ang pagtuturo ng libro tungkol sa Yin at Yang. Buwiset, hindi ba't parang ganito ang itsura ng bahay ko? Nagulat si Daryl nang makita ang mga pictures na makikita sa libro. At pagkatapos ay agad niyang binasa ang detalyadong description nito sa sumunod na page. Kulang sa elementong kumukuha ng tubig ang layout na ito, kaya maaapektuhan nito ang sinumang nabubuhay na tumira rito na makapagpapahirap sa kanilang mga buhay. Dito na naliwanagan si Daryl sa lahat. Hindi nakataka-taka kung bakit napuno ng problema ang pamilya Lindon. Palaging kinukulang sa pera ang kumpanya ni Lily. Mukhang hindi ito dahil sa pagkakamali sa pamamahala nila sa kumpanya, kundi sa pangit na pagkakalayout ng Feng Shui sa kanilang tirahan. Nang simulan ng basahin ni Daryl ang tungkol sa pwedeng maging solusyon sa problemang ito, bigla niyang narinig ang nanghihinang boses ni Megan sa kanyang tainga. Nahanap mo na ba ang antidote, Daryl? Nagulat dito si Daryl kaya agad niyang kinuha ang 2 libro nang hindi na nagdadalawang isip pa. At pagkatapos ay umakyat na siya mula sa libingan para sabihin kay Megan na nagtingin-tingin na ako sa paligid pero hindi ko pa rin makita ang antidote nito. Dito na kumunot ang mga kilay ni Megan habang makikita ang pagkadismaya sa kanyang mukha. Dito na nagtanong si Daryl ng, "Ok ka lang ba? Gusto mo bang dalhin kita sa ospital?" "Huwag na, walang ospital ang makakagamot dito. Siguradong aabot ng 12 oras ang magiging epekto ng Wake Bones Elixir sa aking katawan. Pero agad naman akong magiging ok pagkatapos nito, pero hanggat hindi pa ako nakakalampas sa oras na yon, hindi titigil sa panghihina ang buo kong katawan." Iniling ni Megan ang kanyang ulo at awkward na sumagot kay Daryl. Nagulat dito si Daryl. Paano siya naging ganoon kapamilyar sa Wake Bones Elixir? Pero ayaw nang magsayang pa ni Megan ng oras. Kaya hirap na nitong ikinaway ang kanyang kamay at sinabing, "Kunin mo ang cellphone ko at tumawag ka na ng pulis." Tumango si Daryl habang nakaupong kinukuha ang phone ni Megan. Napalunok na lang siya para pakalmahin ang kanyaing sarili. Bagsak at nanghihina sa lupa si Megan pero masyado pa ring perpekto ang hubog ng kanyang katawan. Nagkaroon din siya ng kaunting pawis mula sa pakikipaglaban sa bigotilyong lalaki kanina. Kaya agad na nakaamoy si Daryl ng mahinang amoy mula sa kanyang katawan nang lumapit si Daryl sa kanya. Gulp! Agad namang napalunok muli si Daryl nang dahil dito. Sinubukan niyang maging kalmado habang hinahanap ang cellphone ni Megan mula sa loob ng bulsa nito. Matapos niyang tawagan ang pulis, hinawakan ni Daryl ang phone sa harap ni Megan. At pagkatapos, ibinalik na ni Daryl ang phone sa bulsa ni Megan bago nakangiting sabihin na, "Okay, malapit nang makarating dito ang mga tauhan mo." Hindi na ito sinagot ni Megan at sa halip ay tiningnan niya ng maigi si Daryl at tinanong nang hindi pa kita natatanong. "Bakit ka nga ba nandito?" Nag-isip muna si Daryl sa loob ng isang sandali bago nakangiting sumagot ng, "Nakita ko kasi ang isang grupo ng mga taong umakyat sa bundok kaya naku-curious ko silang sinundan paakyat. Dito na ako nasurpresa nang makita kong mga magnanakaw pala ng libingan ang mga ito." Sa sobrang normal ng pagkakasabi ni Daryl, hindi nagsuspet sa rito si Megan na tumango ng tahimik kay Daryl. Nang biglang marinig nila ang mga sirena ng pulis sa paanan ng bundok. Pinagpag ni Daryl ang alikabok sa kanyang katawan at tumingin kay Megan. "Dumating na ang mga tauhan mo kaya wala na akong dapat pang gawin dito. Mauuna na ako sayo." At pagkatapos ay tumalikod na si Daryl para umalis. "Teka sandali.
Tinawag siya ni Megan, maririnig ang pagkabagabag sa nanghihina nitong boses. Alam mo naman ang buong nangyari, kaya hindi ko na kailangan pang sumama sa iyo para magbigay pa ng statement, hindi ba? Tingin ni Daryl kay Megan habang nailang na nakangiti rito. Daryl! Napakagat sa ibaba niyang labi si Megan na para bang hindi niya magawang sabihin ang bagay na gusto niyang sabihin kay Daryl. Kaya tumingin muna siya ng sandali kay Daryl bago iyuko ang kanyang ulo at sabihin, magagawa mo ba muna akong dalhin sa paanan ng bundok? Na-confused naman dito si Daryl. Bakit? Nabagabag naman dito si Megan na nagsabing, huwag ka nang magtanong. Pagbigyan mo na lang ang pabor na hinihingi ko sa iyo. Isang nirerespetong tao ang hepe ng Criminal Investigation Team, pero nagawa pa rin itong magpahuli sa isang grupo ng mga magnanakaw ng mga libigan. Sa bagay, kasalukuyan pa ring nanghihina ang kanyang katawan, kaya paano niya magagawang harapin ang kanyang mga tauhan, at pangunahan ang mga ito sa hinaharap sa miserableng estado na yon. Siguradong masisira ang kanyang dignidad sa mga ito. Tumango rito si Daryl at sinabing, pero mayroon ka pa bang lakas para bumaba ng bundok? Pero, nagdalawang isip muna si Megan, bago bumulong ng, pero pwede mo ba akong buhatin pababa? Nag-blush dito ang mukha ni Megan. Walang problema. Tumatangong ngiti ni Daryl. Dito na siya umupo para buhatin ito. Nang buhati ni Daryl si Megan sa kanyang likuran. Agad na naramdaman ni Daryl ang pagdikit ng malambot na katawan ni Megan sa kanyang likuran. Kaya agad na napalunok dito si Daryl. Napaka-awkward ng mga sandali ng buhatin ni Daryl si Megan sa kanyang likuran. Ilang minuto pa ang nakalilipas nang makarating sila sa parking area kung saan isinakay ni Daryl si Megan sa kanyang sasakyan para ihatid pauwi sa tahanan nito. Nakatira si Megan sa isang mamahaling residential area. Napakaganda ng kanyang bahay na para bang hindi makikitaan ng kahit kaunting dumi. Maamoy din dito ang isang mahina at mabangong amoy sa paligid. Pero makikita rin ang mga nakakalat na jeans at maiksing mga palda ni Megan sa loob ng kanyang kwarto. Tumulo ng husto ang pawis ni Daryl nang ihiga niya si Megan. Kahit na hindi naging kabigatan ang katawan ni Megan, malayo-layo pa rin ang kanilang nilakad. Dito na biglang nagtanog ang naguguluhang si Megan, isa ka bang disipulo ng Wing Chun, Daryl? Nagulat siya nang marinig ang tanong na yon ni Megan, agad siyang natigilan sa kanyang kinatatyuan. Disipulo? Anong disipulo? Tiningnan ni Daryl ang mga mata nang nakatingin si Megan at nagtanong ng anong sinabi mo? Anong klase ng disipulo? Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.